Diyos ko po, Robby nagsalita ulit daw sa DOJ. Kumampi sa China? Sabing gano'n. May tol, title pa lang 'to binabasa natin, wala rito sa panonoorin natin. Robby nahatulan, pinalamon, ebidensya, PBBM, Remulla. Mula kay Pinoy News TV mga kapatid, yan magbibigay tayo ng reaction video ulit. Hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy News TV mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga balita, partikular sa nangyayari sa ating bansa mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na ganito. Di na tayo nagre-reaction video mga tol about sa kaguluhan sa ibang bansa kasi lagi tayo na re-restrict eh. So sayang ang effort mga tol. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Mahugot talaga si Robin na hindi malaman kung paano kung saan. Pati yung ating title, Department of Justice, pinagsabihan. Actually, parang nilecturean niya yung DOJ. Alam niyo, ang Department of Justice, yan po yung abogado ng bayan. Yan ang nagbibigay ng justisya. Sila yung mga prosecutor. Sila yung mag-iimbestiga. Sila yung mga abogado. Pero pinagsabihan po ni Robin Padilla kahapon. Pinagsabihan. At marami pa siya sinabi. Parang di ko pa ata napanood to pero sige, panoorin natin. Ewan ko kung napanood nyo na pero alamin natin to mga tol. Sa mga hindi pa, samahan lang ninyo ako mga kapatid. No, alamin natin kung ano ang sinabi ng ating magiting. Check. Ating magiting na senator mga tol, Robin Hood. Sinabi, ipaparinig ko sa inyo yung kanyang mga style ng pagtatanong at kayo na bahala kung ano inyong masasabi. Mahalaga po yung madinig ninyo dahil yan ay senador eh. Wala tayong magagawa, senador yan hanggang 2026. 2028. Pakinggan ninyo yung linya, style ng kanyang pagtatanong sa public hearing, on record, at nadidinig ng maraming mga tao. Siyempre, nakikita yan. Dali para lalo ko nyo maintindihan yung mga issue pinag-uusapan dito. Mismo ang kababayan natin, gulong-gulo na dyan eh. Hindi natin maipaliwanag kung ano yung sovereignty, ano ba yung sovereign rights. O ngayon, sinasabi ng PCG, sovereignty, yung soberanya mo, sovereign rights, edi yung karapatan mo dun. Tinagalog lang eh. Easy natin, tapos sasabihin nyo, wala naman tayong karapatan doon. Teka, balikan natin. Sovereign rights, o ngayon, sinasabi ng PCG, i-easy natin, tapos sasabihin nyo, wala naman tayong karapatan doon. Kaya ang gulo. Naguguluhan yung tao. Ang naiintindihan lang ng tao dito, namatayan sila. Nasaktan sila. Nasira yung kanilang, sinasabihin natin kanina, may collision eh, nagkabanggaan eh. Hindi natin alam kung sino hindi naman natin na kailangan kung ano. Ako mismo, nakasubok akong maglayak. Ayan na naman siya. Nag-voyage ako dyan. I experienced. I went there 7 days in those seas. So alam ko pag gabi talaga, mahirap pala talaga. Wala talagang makita. Kahit sinasabi ng PCG na may lookout, ako mismo, nandun ako. Pag madilim na, wala ka na talagang makita. Po ay investigation and aid of legislation para malaman kung may problema sa batas. Ito ata yung mga tol, yung nagkaroon na ikinasawi ng mga mangingisda kasi nabangga sila ng isang malaking barko mga tol. No, totoo naman sa gitna ng dagat mga tol, wala kang makita kasi nga madilim yan talaga mga tol, malayo ka sa kalupaan. Pero syempre, kung naglalayag ka, no, be responsible. No? Siyempre dapat may ilaw ka lalo na kung ikaw ay maliit na bangka. Talagang maglalagay ka ng sandamakmak na ilaw para makita ka ng mga dumadaang malaking barko kasi ikaw ang delikado, hindi sila. 'Di ba? At siyempre yung mga malalaking barko naman, responsibilidad din naman nila na i-check yung dinadaanan nila kung hindi ba sila babangga sa bato, hindi ba sila sasadsad, wala ba silang mababanggang maliliit na barko kaysa sa kanila, 'di ba? Lahat 'yan kanya-kanyang responsibilidad 'yan kasi para kang naglalayag sa isang sobrang dilim na lugar, 'di ba? Kapag ka nagkaroon ng banggaan diyan, may magkakaroon na talaga at meron talagang may kasalanan diyan mga tol. Hindi pwedeng sabihin natin talagang aksidente, alam natin aksidente, pero merong pananagutan diyan in both parties mga tol. 'Di ba? Para doon sa maliit na barko na bangka at para doon sa malaking bangka. Siguro kahit elementarya mga tol, alam 'yun, o high school,
Alam yon, di mo na kailangan pang umabot sa mataas na posisyon para maintindihan yung mga ganong mga bagay. Yung mga matataas na tore nga nilalagyan nila ng ilaw sa itaas eh. Bakit? Anong purpose? Para walang sumabit na eroplano dun. 'Di ba? At yung eroplano naman, ang gagawin niya, syempre dapat makita niya yung ilaw para hindi siya sumabit. At dapat alam niya yung altitude niya, yung taas ng lipad niya mga tol para hindi siya sumabit. 'Di ba? Pwede ba naman niya sabihin, hindi kasi madilim kasi sa kalangitan eh. Hindi ko nakita eh. Eh di ganun din sa dagat, madilim kasi. Alam mo na madilim kasi gabi. So anong dapat mong gawin? Maglagay ka ng ilaw. Doon naman sa mga malalaking barko, hindi kayo manganganib pag bumangga kayo kasi malaki kayo eh. Tumingin kayo, kailangan maraming lookout dyan. At magsasabi na, oh, iliko nyo kasi may tatamaan kayo, o mga ganun. Dapat malayo pa lang, saka may mga radar pa yan. 'Di ba? May mga radar pa yan na detect nila kung ano yung nasa paligid nila, 'di ba? Mga ganung mga bagay, mga tol. batas o para malaman din ang katotohanan. Pero ang dating ng kanyang tanong, parang dinidepensa niya yung barko. Di ba? Nakita niyo yung punto niya? Eh, nag-iimbestiga pa lang sila. Pero bakit? Sabi niya, wala daw criminal liabilities. Teka muna. Nag-iimbestiga pa lang, bakit sinasabi mong walang pananagutan sa kasong kriminal ang may-ari ng barko? Tuloy natin. Talagang mapapailing ka eh. Ha? Investigasyon para malaman ang katotohanan, pero ang dating ng tanong, eh parang pabor sa nakabangga. Ewan ko, bakit yan? Senador ng Republika ng Pilipinas. Posible mga tol, ito to be fair, posibleng hindi mo sinasadya, wala kang intensyon. Kasi pag sinabi mo nga kriminal talagang sinadya mo, intensyon mo na banggain. Pero hindi pa rin magiging lusot yung pagkakamali para hindi ka maparusahan sa salang kriminal. May criminal liabilities pa rin kasi may na mga nasawi eh. Buti sana kung wala, 'di ba? Eh kung wala nga, magbabayad ka pa rin ng danyos doon sa mga nasira mong property o na-damage mong property eh, 'di ba? Kasi may kapabayaang nangyari, 'di ba? Hindi mo pwede sabihing walang kapabayaan. Kung walang kapabayaang nangyari, hindi mangyayari yung ganong klaseng kolisyon, 'di ba? Kahit sa daan, may mga daan na madilim. Kaya nga ang mga sasakyan may headlight eh. Both dapat may headlights, hinuhuli pag walang headlights kasi paano ka makikita ng kasalubong mo kung wala kang ilaw, 'di ba? At syempre yung mga nagmamaneho, dapat ano sila, yung presence of mind nila, 'di ba? Hindi mo dapat iwanan ng ano mo, ang tungkulin mo diyan, 'di ka puwedeng tutulog-tulog, 'di ba? So, alam mo yun, kahit na hindi mo sinasadya, pero nangyari may tinamaan ka, eh, may pananagutan ka pa rin, 'di ba? Lalong-lalo na ikaw ang kapitan, ikaw ang nagmamando diyan, ikaw ang captain, eh, 'no? So hindi mo puwedeng sabihin agad na, "Aksidente lang 'yan, walang may kasalanan diyan, 'di natin gusto 'yung nangyari, walang may gusto niyan." Oo, walang may gusto nun, pero mayroon pa rin kailangan managot, mga tol. Member ng 19th Congress, top-notcher senador. Ayan dahil nakakuha ng 26 million vote. Naulit ko lang para hindi kayo maligaw. In aid of legislation investigation. Ang purpose niyan, alamin kung mayroong problema sa batas, kung mayroong kasalukuyang batas at may problema, i-amend, i-repeal, or gumawa ng bagong batas. Yun ho lang ang trabaho ng ating mga senador. Kahit sa Kongreso, gano'n. Okay, so sabihin natin, aksidente. Aksidente. Oo nga. Well, kaya na po. Mas matatalino kayo. Yan po ay hindi pwedeng i-deny, hindi rin po pwedeng mabaliwala kasi on record yan sa Senado. Basta public hearing, dinig ng maraming Pilipino at saka yan ay naka-record na hindi basta nadidelete. Yan po yung style ng pagtatanong dun sa foreigner, taga-India daw na kinatawan ng shipping company, yung Pacific na nakabangga. Nakabangga o nabangga. Pero yung hindi ko lang, isa lang taka ko to, kaya hindi specific yung sabi niya na imposibleng makita yan kasi, di ba? Dahil nasa likod daw yung, sinasabi ka daw sa barko, hindi ko alam yan eh. Tapos wala daw criminal liabilities, wala daw pananagutan sa kasong kriminal. Bakit? Ang Kongreso at Senado in aid of legislation, recommendatory lang. Sila hanggang recommendation lang.
ang authority before Department of Justice o Office of the Ombudsman after ng kailang investigation kung anong findings. Ang mag-evaluate na magpapile ng kaso kung makikita mayroong probable cause, kung anumang kaso ang pwede lang i-file against respondent ay Department of Justice or Office of the Ombudsman. Pero usually, Department of Justice yan. Diba? So yung mga abogado, yung mga prosecutor, yung mga taga-usig, yung abogado ng bayan, Department of Justice, nagbibigay ng katarungan, yun ang magpapay ng kaso, yun ang mag-evaluate ng mga dokumento kung may probable cause at anong kaso ang pwedeng i-file. Pero yung sinasabi ng senador na nag-iimbestiga in aid of legislation na walang criminal liabilities daw yung barko. Ay wow, bakit tumabot ka agad dun? Nandun sa harap ng public hearing yung mga survivor, yung mga mangingisda sa West Philippine Sea na kasama doon sa nabangga, binangga, aksidente o kung ano man, patay yung tatlo. Mhm. So, yan ang hulog. Yan ang mga hugot ng inyong senador. Senador nyo yan, dahil binoto nyo. Ako, hindi ko binoto yan. Di ba? Pero senador pa rin, wala tayong magagawa. Kinikilala ko siya senador, elected senador yan. Pero inaamin ko, hindi ko siya binoto. Pero ibinoto yan ng 26 million Pilipino. Yan. Okay? So, para may idea kayo. Sa in aid of legislation investigation, mahalaga yan. Hindi yung investigation na kung ano hindi ko lang pinakita yung video kasi ayaw ko ng copyright. Si Coco Pimentel nakaganon. Gusto nakatinga lang gano'n si Coco Pimentel para pinakikinggan. Ano ba itong usapang ito? Saan ba patungo ito? Magkatabi lang si Coco Pimentel, Senador si Padilla. Yung line ng pagtatanong ni Padilla, napapatinga lang gano'n si Coco Pimentel. Ewan ko ano iniisip niya. Baka ni-imagine ni Coco Pimentel, gano'n ba kalaking barko? Bakit sinasabi nitong aking katabi rito na walang criminal liability? Kaya alam mo si Pimentel, hindi ko naman top notcher yan sa bar. Number 1 sa bar examination niya si Pimentel. Kaya siguro ini-imagine ko na naisip niya, bakit walang criminal liability? Mayroong patay. Alam mo, aksidente or sinadya, mayroong criminal liabilities. May pananagutan sa kasong kriminal. Mr. Senator, please naman. Alam nyo, sa dagat, no, hindi yan katulad sa kalsada na merong 2 lanes. Isang papunta, isang pabalik. Diba? Nahahati yan. Minsan makakakita tayo, mapapanood tayo ng mga aksidente na halimbawa yung motor. May bus. Nasa tamang linya siya. Tapos may motor na paparating. Sobrang bilis. Lumagpas na siya sa lane. Kumbaga, nag-counterflow na siya. Nasalpok niya yung bus. Kitang-kita sa CCTV, for example. Alam naman natin kung sino may kasalanan kasi nasa right lane ang bus. At yung bus, mabagal man yan o mabilis, sinalpok siya ng motorsiklo, katawan lang yun, wala nang ibang protection yun, talagang masasawi yung rider, mga tol. Pero tingnan nyo kung ano nangyayari sa bus driver, di ba? Nangukulong pa rin habang iniimbestigahan. Ganon talaga yung proseso nun, mga tol. Kahit sabihin natin, kawawa naman yung bus driver. Naghahanap buhay lang, dinamay pa ng kamote, di ba? Pero makukulong pa rin siya habang iniimbestigahan. At yung husgado na o yung hukom ang hahatol kung meron ba talagang pagkakamali ginawa yung bus driver na ikinasawi nung rider, mga tol. Kahit yung pamilya ng rider, may karapatan pa rin magdemanda yun kahit nakitang-kita naman na may kasalanan is yung kapamilya nila, mga tol. Ganon talaga batas 'di ba? Tapos syempre iimbestigahan yon, magpe-present ng ebidensya at mapapatunayan na teka na wala namang nilabag na batas trapiko itong bus. Saktong-sakto, nandirito siya sa tamang linya niya, nakahinto, o posibleng mabagal ang takbo. Tapos yung rider, bukod sa lasing, galing sa party, nag-counterflow, mabilis ang takbo, sinalpok niya, tas wala pang helmet, ang daming violation, sinalpok niya yung bus, o posibleng mapawalang sala yung bus driver, mga tol. Pero siguro, kahit papano, is magbabayad pa rin yung kumpanya o yung company ng bus driver. O tulong na lang siguro doon sa namatayan, no? Ewan ko kung gano'n ang mangyayari. Pero ibang-iba kasi dito sa sa barko, mga tol. Kumbaga binigay lang nating sample yung sa kalsada. Sa barko naman wala naman yang 2 lanes Yung tipong counterflow ka, ganyan-ganyan. Bawat barko may design yan
na talagang ang nagmamaneho is banda dun sa dulo tapos mahahaba yung bridge nung barko. Hindi mo talaga makikita kung ano yung nandoon sa unahan mo. Kaya nga ang daming ano niyan, eh, ang daming equipment ng barko, eh, para ma-detect mo kung ano nasa palibot mo, eh. Lalong-lalo na sa kasagsagan ng gabi na ang tanging liwanag mo, eh, buwan. Eh, paano kung maulap pa, eh, 'di lalong madilim ka, 'di ba? So, mayroon talagang mga ilaw 'yan, may radar 'yan. Meron niyang mga lookout o meron niyang mga tauhan na magsasabi kung ano yung nasa palibot ng barko. Ayan. Kung hindi nila nakita yung bangka, sabihin na lang natin may kasalanan din yung bangka, wala silang ilaw, pero kalokohan naman siguro yung bangka, alam mong bangka ka, 'di ba, maliit ka lang tapos hindi ka maglalagay ng ilaw sa bangka mo, eh, masasalpok at masasalpok ka talaga, 'di ba, ng kung ano man. Siguro kailangan nila maging responsable bawat isa. Pero yun nga eh, may nasawi mga tol. So kailangan imbestigahan yun. At imposibleng walang masatawag tayong criminal liability kasi may pagpapabaya dyan. Sabi ko nga, hindi nyo na kailangan pa mag-aral ng abogasya o kailangan pag tumungtong sa pinakamataas na posisyon para maintindihan yung mga ganong bagay. 'Di ba? Common sense lang ang kailangan dyan eh. Maglalayag ka sa isang madilim na lugar tas wala kang ilaw. Kalokohan yun. Kung ikaw ang malaking barko talagang alam mong safe na safe ka kasi malaki ka, eh, 'di ba? Talagang lahat ng masasagasaan mo giba. Pero siyempre ayaw mo nun kasi may batas na ipinagbabawal yon ng collision, mga anti-collision. So, puwede kang mahahatulan ng parusa 'pag napatunayang meron kang pagkukulang kasi nakabangga ka, eh, 'di ba? Gano'n din naman sa mga nasawi, mga tol. So, meron talagang hindi mo puwedeng sabihing, "Hindi naman sinasadya, eh, okey na 'yan, palagpasin na 'yan." Hindi puwedeng gano'n. So, ikaw, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin, mga kapatid? Comment ka na lang sa baba. So, alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal T. Peace out.